Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon pong umagang ito, muli ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinuwang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, sila'y lubhang nahabag, sa kanila'y tumutulong upang sila'y maligtas. Mabuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin tayong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ay may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya'y dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tayo po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Nawa sa umagang ito, sa ating banal na misa, no? Marami tayong daladala, no? Na itinataas sa ating Panginoong Diyos. Una, ating mga ipinagpapasalamat, sa mga napakaraming biyaya na ipinagkaloob sa atin itong nakaraang taon. Ito isang paraan din ng ating pagkapasalamat. Ganon din, ito isang paraan ng ating pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. No? Kaya nawa itong papasok na taon, ito'y maging masagana sa atin. Kaya naman, muli tayong mabuhay sa kanyang mga biyaya at nawa, wag na nating babalikan ang mga kasalanang atin ang pinagsisihan. Muli ang ating pong tema ngayong simbang gabing ito, ngayong ating Misa de Gallio, no? Pilgrims of Hope and the Migrants and the Refugees. Tungkol sa mga migrants, sa mga refugees, sa ibang bansa, yung mga nasa ibang bansa, na mga talagang dito sa atin, hindi masyado natin ramdam ang yung hirap na nangyayari sa mga digmaan sa ibang bansa. Tayo'y payapang-payapa pa ngayon. Pero sa ibang lugar, sa ibang bansa, naandun yung hirap na bunga ng mga nangyayaring digmaan. At naroon, sa kabila ng ganyang sitwasyon, naroon pa rin ang tema ng pag-asa. Sa pagkapatuloy ng ating siyam na araw na paglalakbay tungo sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagsisimula ng yubileo, ibaling natin ang ating atensyon sa mga migrante, mga taong lumisan sa kanilang mga lugar na kinalakihan upang mag-ibang bayan o mag-ibang bansa. Tiyak na malapit sa atin ang mga taong ito sapagkat marami sa kanila ay atin mismong mga kababayan
mga OFW na naghahangad ng mas maginhawang buhay para sa kanilang mga pamilya. Sa maraming paraan, ang mga taong ito ay mga tunay na manlalakbay ng malaking pag-asa. Karaniwan, marahil sa kwento ng kanilang buhay, ang karanasan ng kawalan ng kasiguraduhan. Sa banyagang bansa na iba ang kultura kaysa kanilang nakasanayan, hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila, kung sasapat ba ang kanilang kikitain sa trabaho, kung mabait ba ang kanilang amo at mga kasamahan, kung kailan nila makikita muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa lahat ng ito, naroon ang malaking takot at pangamba. Subalit, kasabay naman ito, karaniwan din ang kwento ng malaking pag-asa. Isang pag-asa na kayang pagtagumpayan ang kahit na anong pangamba. Talagang pag po kayo nasa ibang bansa at kayo ay naghahanap buhay doon, una, lalo kung higit kay baguhan, mahirap ang lingwahe, ang lahat ay mahirap. Kahit pagkain, hindi masyadong magustuhan. At lalong higit, yung bagiging buhay mo doon. Kaya, anong kinakapitan ng isang OFW o isang migrante? Pag-asa sa Panginoong Diyos. Kaya kung inyong mapapansin, ang isang OFW, meron siyang malalim na pananalig at pananampalataya. Sapagat doon mo makikita, talagang mararanasan ang isang buhay na talagang sa Diyos ka lamang aasa. Ito ang pag-asa na ang banyagang lugar ay nagbibigay ng seguridad at kasaganaan na ang banyagang lugar ang paraan upang maiahon ang pamilya, na ang banyagang lugar ang susi para mas magandang kinabukasan para sa kanilang mahal sa buhay. Sa ating paglingon sa mga migrante, makikita natin na sila nga ay mga tunay na manlalakbay ng pag-asa, sumasaksi sa dakilang kapangyarihan ng pag-asa. Ang ating mabuting balita ay isa ring kwento ng migrasyon, hindi pisikal kundi isang spiritual migration. Nakikita natin sa San Jose na hindi malaman ang gagawin. Malaman ang gagawin. Si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Sa isang panaginip, ipinaalam ng Diyos kay Jose kung ano ang kanyang plano para sa kanya, para kay Maria at para kay Jesus. Ang planong ito ay tinanggap naman ni Jose at pinagsikapang isakatuparan. Ang karanasang ito ni Jose ay isang spiritual migration mula sa sariling kalooban tungo sa kalooban ng Diyos, mula sa sariling plano tungo sa plano ng Diyos. Tulad ng physical migration, masasabi natin na ito rin ay pagpasok sa sitwasyon ng kawalan ng kasiguraduhan. Nariyan ang takot sa hindi pagkakaalam na kung ano ang mangyayari sa iyong buhay, kung ano ang mga pagsubok at kaharapin, kung anong mga sakripisyo ang kakailanganing gawin. Subalit, sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos, ang pangambang ito ay napagtagumpayan ng isang malaking pag-asa sa Diyos, isang malaking pag-asa sa Kanyang pagmamahal, isang malaking pag-asa na sa Kanya ang lahat ng bagay ay nagaganap para sa kabutihan. Sa ating paglingon kay Jose, nakikita natin ang isang tunay na manlalakbay ng pag-asa, sumasaksi sa dakilang kapangyarihan ng pag-asa. Kung inyong mapapansin, kung ikaw ay isang binatang lalaki at ikay magpapakasal, at nung pakakasalan mo na, ang iyong mapapangasawa, malalaman mong ito ay nagdadalang tao. Naroon ng iyong damdaming hindi mo maintindihan. Si Jose ay napakabuting tao, kaya siya lihim na umalis. Pero dahil nandun ang plano ng Diyos, sa isang panaginip,
ang Diyos ay nagpakita sa kanya at nagpahayag na kung ano ang plano ng Panginoong Diyos. Si Jose ay umasa sa Diyos, no? Siya'y nagtiwala, no, sa Panginoong Diyos. Ang lahat ay parang napakahirap unawain at tanggapin. Pero siya'y lubos na nagtiwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Isipin ninyo kung anong naging sitwasyon nitong si Jose. Nung siya'y ipakakasal, ganito ang nangyari. At nung yan ay isisilang si Jesus, ganoon din, gaano kahirap, siya'y umaasa lamang sa tinig ng Diyos kung ano ang sasabihin sa kanya. No? Nung siya'y nagpunta ng Ehipto, gaano kahirap din. Siya'y umasa din lamang sa tinig ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, pag ang tao ay taimtim na nagdadasal, mapapakinggan mo talaga ang tinig ng pag-asa mula sa Diyos. No? Kaya pag ikaw ay laging lumalapit sa Diyos, kahit na para bang katulad ng sitwasyon ni Jose, na napakahirap unawain, pero pag ikaw ay marunong tumahimik, marunong makinig, at mamuhay ng malinis, mapapakinggan mo ang Diyos. Kaya, tingnan nyo si Jose, siya'y matuwid na tao, siya'y banal, kaya naman nariringgan niya ang tinig ng Panginoong Diyos. Ang panawagan ng Diyos kay Jose ay kanya ring panawagan para sa ating lahat. Panawagan na maging mga tunay na malalakbay ng pag-asa. Lahat tayo ay tinatawag na magmigrante, mag-migrate mula sa makasariling hangarin na makamit ang ating mga kagustuhan tungo sa isang mapagbigay na paglalaan ng sarili sa pamagitan ng pagtanggap ng pagkasakatuparan sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Oo, maaring kalakip nito ang takot at pangamba. Subalit nariyan naman ang paanyaya na ang Diyos ay maging ating dakilang pag-asa, paanyaya na subaksi sa dakilang kapangyarihan ng pag-asang nagmumula sa Kanya. Isang pag-asa na kayang pagtagumpayan ang lahat ng pangamba. Isang pag-asa na kailanman ay hindi tayo bibiguin. Tatayo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa harapan ng ating mahabaging Ama at hingin natin sa Kanya ang mga biyaya ng magpapatatag sa ating paghanda sa pagdating ng Kanyang buktong na anak. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Simbahang Katolika, upang sa pangunguna ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, maakay nawa nila ang mga mananampalataya sa pagtanggap ng mga sakramento ng pagbibigay ng kagalingan at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bansa sa buong daigdig, ang diwa ng panahon at paghahanda ng pagdating ng Panginoon ay makaabot nawa sa lahat ng sulok ng sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong may iba't ibang uri ng pangangailangan at yaong mga nagdurusa, bigyan nawa sila ng Diyos ng kaaliwan sa pamamagitan ng kapwang nagbabahagi ng pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating nagkakatipon, kasama ang ating buong pamilya, magkaisa nawa tayo sa panahong ito ng paghahanda sa pagdating ng Mesiyas na magkakaloob sa atin ng pagpapatawad, kagalingan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Uli ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin.
Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Isasagawa po natin ang pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay paging dapatin mong makasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ang pagsusugo mo sa kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabigan ng mahal na berheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, narigisi awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, makapangyarihan, ang Diyos ng mga lupa't langit ay Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, at babalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito po ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawa po natin ngayon ang second collection. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may mga sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapiyastahan ng aming katubusan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikatlo, mga Kapiyo, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan din natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pag-apal at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.